Okay, pag-usapan natin ngayon ang Genesis chapter 25. Alam nyo, ito yung isang kwento na hindi lang basta tungkol sa pagtatapas ng buhay ng isang mahalagang tao. Ito rin yung simula, yung pinakaugat ng isang awayan na magbabago sa lahat para sa susunod na henerasyon. Tara, silipin natin itong pamana ng alitan na to. So yun nga, isang panahon na magtatapos pero kasabay nito isang matinding awayan naman ang sisimulan. Dito natin makikita kung paano yung pagpanaw ni Abraham, yun pa pala ang magiging mitya. Yung spark, kumbaga, sa isang family drama na iikot sa mga apo niya. Okay, para may idea kayo, heto ang magiging takbo ng usapan natin. Uumpisahan natin sa huling kabanata ng buhay ni Abraham at yung napakalawak niyang pamilya. Tapos, dadaan tayo sa isang propesiya na parang nagtakda na ng lahat. Pagkatapos nun, kikilalanin natin yung magkapatid na magiging mag-aaway at syempre, yung pinaka-highlight, paano na ipagpalit ang isang birthright na napakahalaga. Sige, simulan na natin. Unahin natin yung pagtatapas ng isang era, yung mga huling araw ng buhay ni Abraham at syempre kung paano niya hinati ang kanyang mga kayamanan. Imagine, 175 years old? Ganyang katanda si Abraham nang pumanaw siya. Sabi nga, isang magandang katandaan, puspos ng mga taon. At alam niyo ang interesting dito? Yung dalawa niyang anak, sina Isaac at Ishmael, na alam naman natin may sariling issue yan, di ba? Pero nagsama sila para ilibing ang kanilang ama. Isang pambihirang moment of peace yun. Pero pagdating sa mana, nako, malinaw na malinaw ang desisyon ni Abraham. Walang paligoy-ligoy, lahat ng pag-aari niya iniwan niya kay Isaac. Ito yung nagsemento sa posisyon ni Isaac bilang yung chosen one, yung anak ng pangako at solong tagapagmana. So para mas klaro, ganito ang nangyari sa hatian. Kay Isaac, napunta ang lahat, the whole shebang. Yung iba niyang mga kapatid mula sa ibang asawa, well, binigyan sila ng mga regalo, pero pinaalis din sila, pinapunta sa silangan. Alam nyo, para sigurong iwas gulo na, para masigurong walang hahabol o aagos sa pwesto ni Isaac. Okay, so bago tayo mag-focus ng husto kay Isaac, teka muna, silipin muna natin saglit yung ibang mga naging anak ni Abraham. Kasi, grabe, ang laki pala talagang naging pamilya niya. Ayan, bukod gina Isaac at Ishmael, mayroon pa siyang 6 na anak sa isa pa niyang asawa, si Keturah. Andyan sina Zimran, Jokshan, Medan, Midjan, Ishbak at Shua. Ang bawat isa sa kanila, yung mga lahi nila, kumalat at naging iba't ibang bansa. Dito pa lang, makikita mo na kung gaano kalawak talaga yung legacy niya. Kumusta naman si Ishmael, yung panganay? Well, yung pangako sa kanya, natupad din. 12 pinuno ng tribo ang magmumula sa kanya. Naging ama rin siya ng isang malaking bansa. So, pinapakita nito na kahit si Isaac ang pangunahing tagapagmana, hindi naman totally pinabayaan si Ishmael. May sarili rin siyang destiny. Okay, so balik na tayo sa main story. Ngayon, ang spotlight ay nasa susunod na henerasyon na. Siyempre, sina Isaac at ang asawa niyang si Rebecca. Dito na magsisimula ang panibagong chapter. So si Isaac, 40 years old na siya nung pinakasalan niya si Rebecca. Pero parang umuulit yung kasaysayan. Katulad ng mga magulang niya, nahirapan din silang magkaanak. Baog si Rebecca. So anong ginawa ni Isaac? Nanalangin siya ng husto para sa asawa niya. At buti na lang, sa wakas, dinig yung panalangin niya. Pero yung sagot sa dasal nila, hindi pala simple. Grabe yung pagbubuntis ni Rebecca. Sabi nga, yung kambal sa loob ng tiyan niya parang nagbabangayan na, nagtutulakan. Ang hirap nun. Kaya sa sobrang sakit at pagkalito, napasigaw na lang siya. Bakit ganito? Anong nangyayari sa akin? At nagtanong siya sa Diyos para humingi ng paliwanag. At yung sagot na nakuha niya, wow, isang propesiya na babago sa lahat. Basically, sinabi sa kanya, 2 bansa ang nasa loob mo. At yung panganay, siya ang maglilingkod sa bunso. Teka, baliktad yun sa normal na kalakaran, di ba? Usually yung bunso ang nagsisilbi sa panganay. So dito pa lang, sa sinapupunan pa lang, itinakda na ang gulo, ang awayan nila. At ayun na nga, isinilang na yung 2 bida ng kwentong to, sina Esau at Jacob. Sila yung 2 bansa na maglalaban. By the way, 60 years old na si Isaac nung pinanganak sila. At grabe, simula't sapol pa lang, kitang-kita na ang pagkakaiba nila.
Si Esau, yung panganay, mapula at balbong daw, naging magaling na hunter. Siya yung paborito ni Isaac, yung tatay. Si Jacob naman yung bunso, tahimik lang, laging nasa bahay o sa tolda. At siya naman, paborito ng nanay niyang si Rebecca. Ayan na, hati na agad yung pamilya. May daddy's boy at may mama's boy. Recipe for disaster, di ba? So ngayon, dito na tayo sa turning point ng kwento. Isang ordinaryong araw, isang sandali ng kahinaan na magdudulot ng resulta na panghabang buhay. Ganito ang eksena. Isang araw, umuwi si Esau galing sa labas. Malamang galing mangaso. Pagod na pagod at higit sa lahat, gutom na gutom. Pagdating niya, naabutan niya yung kapatid niyang si Jacob na nagluluto. Amoy na amoy niya yung masarap na nilaga. At dito magsisimula ang lahat. Si Jacob naman, mautak. Nakita niya agad yung opportunity. Nung humingi si Esau ng pagkain, sabi niya, "Oh ba? Pero, ibenta mo muna sa akin yung birthright mo." Grabe, ang tindi ng alok. Napaka-opportunistic, di ba? Si Esau naman, dahil sa sobrang gutom at pagod, hindi na nag-isip ng diretsyo. Ang nasa isip lang niya yung laman ng tiyan niya. Ang sabi niya, "Ano ka ba? Mamamatay na ako sa gutom. Anong pakinabang ko dyan sa birthright na yan kung patay na ako?" So ayun, sa isang iglap, tinapon niya ang kanyang kinabukasan para lang sa isang mangkok ng nilaga. At ganoon lang kabilis ang nangyari. Para maging opisyal, pinasumpa pa ni Jacob si Esau. At nanumpa nga si Esau. Pagkatapos binigyan na siya ni Jacob ng tinapay at nilaga. Kumain si Esau, uminom, tapos umalis na. Parang walang nangyari. Pero sa simpleng transaksyon na yun, ang birthright, ang pamana, nagpalit na ng may-ari. At dito, may malinaw na hatol ang kwento. Sinasabi na, hinamak ni Esau ang kanyang karapatan bilang panganay. So hindi lang yung basta ipinagbili niya. Ang punto dito ay mababa talaga ang tingin niya sa halaga nito, kahit noong paman. Kaya, heto ang tanong na iiwan ko sa inyo. Yung birthright ba ay ninakaw o itinapon lang? Si Jacob ba ang tuso at mapanlamang o si Esau ang pabaya at walang pakialam? Sino ba talaga ang may mas malaking kasalanan? Magandang pag-isipan yan.